pagdampi ng hangin sa bandila ng Pilipinas, parang may isang paalalang hindi kailanman nawala. Isang pangalan na paulit-ulit nating naririnig mula pa noong tayo'y unang pumasok sa paaralan. Ito ay si Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Isang binatang minsang naglakad sa sarili niyang bayan, may dalang panulat, pangarap at paninindigan. Isang taong sumulat hindi para sa sarili, kundi para sa bayan na nais niyang magising at mabuhay ng mapayapa. At hanggang ngayon, naroon pa rin siya, hindi bilang alaala, kundi bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sino si Rizal para sa iyo? Ang para po sa akin ay si Rizal ay isa siyang magaling na manunulat. Isa siya sa taong isang makatarungan, masipag at higit sa lahat siya ay isang masipag na tao. Para sa akin, si Rizal ay isang normal na mamamayan na Filipino. Para po sa akin, siya yung pinaka-important na tao dito sa Philippines. Hindi lang noon, kahit ngayon po. For me, si Rizal po ay isang bayani na talagang kumbaga para sa ating mga kabataan ay dapat maging standard natin. Bayani siya, oo. Isa siyang manunulat. Ano ang natatandaan mong ginawa niya? Para sa akin po, ang naalala ko natandaan ko na ginawa niya is pagsusulat ng mga novels o yung mga stories na tulad ng El Filibusterismo, No Limitangere. Parang ang ganda kasi ng mga mga sinulat niya kasi parang ipinapakita yung culture na meron dito tayo sa Pilipinas, syempre yung pamumuhay ng being isang Pilipino at syempre yung mga nag-experience during that time. Ay yung mga ginawa niya para mapalaya ang Pilipinas sa Espanya. Paglaban niya para sa mga Pilipino, through yung pagsulat po niya sa El Filibusterismo, pagsulat. Nagsulat ng Loli Bitangere at El Fili. Rizal, he challenged the government of the Spaniards through writing his books, The Noli and El Fili, and also nag-aral din siya sa iba't ibang bansa. Bakit kaya siya mahalaga hanggang ngayon? To be honest, bakit siya malaga hanggang ngayon? Kasi si Rizal kasi syempre siya yung tinugaran na parang simbolo ng pagiging bayani, isang simbolo ng pagiging makatarungan at isa ring simbolong manunulat. Para sa akin, mahalaga si Rizal dahil kung hindi dahil sa kanya, tayong Pilipino ay pwedeng nasa sakop pa rin ng ibang bansa. Dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng kalayaan. Kasi marami pa po siyang aral na naibibigay, lalo na po sa mga high school students na binabasa yung libro niyang Noli Me Tangere at El Filibusterismo at mas nalalaman po namin na marami po pala talaga siya nang naitulong dito sa Philippines at yun nga po, yung story niya po, sobrang raming pinaparealize sa mga Filipino at nabibigay na aral po. Kasi one thing na notable sa kanya is hindi siya lumaban through brute force. Ginamit niya yung utak niya or yung intellect niya to raise causes for the Philippines. Importante yun ngayon kasi sa alam natin ang nagaganap na fake news, misinformation, especially ngayon sa panahon ng social media, laganap ng technology, mas nagiging rampant yung disinformation natin and fake news. So, mahalaga yung mga nagawa niya para labanan ito at para magaya din natin si Rizal. Thank you. Kilala natin si Rizal. Narinig na natin ang kanyang pangalan sa paaralan, sa mga aklat, at sa bawat paborita ng ating kasaysayan. Isang bayani na madalas nating makita sa mga larawan, sa mga monumento, at sa mga pahina ng ating mga libro. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, naiintindihan ba natin sino talaga siya? Sa loob ng maraming taon, si Jose Rizal ay naging bahagi ng ating edukasyon. Itinuro siya sa paaralan, sinama sa mga aklat,
at paulit-ulit na inaalala sa kasaysayan. Ngunit, si Rizal ay higit pa sa mga panginang ating binabasa. Siya ay isang taong nagmulat, isang taong nagtanong, isang taong nakakita ng katotohanang hindi gaanong nakita ng mga tao noon. Bakit siya lumaban? Bakit siya nagsulat? At bakit hanggang ngayon, patuloy pa rin nating binabalikan ang kanyang mga salita? Marahil sa dami ng beses nating narinig ang kanyang pangalan, naging bahagi na lamang siya ng mga aralin na kailangan kami saduhin. Isang pangalan na alam natin, ngunit hindi lubos na nauunawaan. Ngunit si Rizal ay higit pa sa mga pahina ng aklat. Siya ay isang taong nagmulat, isang taong nagtanong, at isang taong nag-iwan ng liwanag para sa bayan. Kaya sa simula ng ating paglalakbay, sino nga ba si Rizal sa likod ng mga pahina ng kasaysayan? At paano siya patuloy na nabubuhay sa bawat Pilipinong patuloy na nag-iisip, nagtatanong at nagmamahal sa bayan? Donya! Kapit lang po! Ire! Isa na lang! Konting tulak na lang! Umire! Ire! Sa ilalim ng biluging buwan, isinilang ang ating munting bayani sa kanilang bahay sa Calamba, Laguna. Ngunit, ang pagsilang na ito ay hindi payapa, bagkos ito ay puno ng takot at pag-aalala. Pati po sa inyong bagong silang. Makakatuwa ang batang aring ko eh. Malaki ng ulo. Tatawagin natin siyang mas mahal ko. Jose Protasio. Alaki nga naman ako. Sa Calamba, Laguna, sa lilim ng bundok makiling at sa baybayin ng lawan ng Laguna, lumaki ang isang batang may katahimikan sa panlabas, ngunit may mundong malawak sa loob. Malayo! Sige ka, malalago tayo sa inay mo. Kay saya ko rito, kay sarap pakinggan ang mga huni ng mga ibon at pagmasdan ng kanilang paglipad. Kabili-wili mo namang alagaan. Ang halika na, hintay ka na ni Doña Tudora. Dito niya unang nakilala ang mga ibon, ang maya, pipit, at Maria Capra. Dito rin niya unang natutunang makinig sa mga kwentong bayan ng aswang, nuno sa punso, at tikbalang. Ngunit, higit sa lahat, dito niya unang naramdaman ang pagitan ng pantasya at katotohanan. Sa isang kwento ng kanyang ina, ang pabula ng Gamo-Gamo, unang sumibol ang tanong ng batang si Rizal tungkol sa liwanag at kapahamakan. Kaya ikaw, Pepe ha, huwag ka maglalaro sa apoy, baka matulad ka sa Gamo-Gamo. Opo, inay. Sa loob ng tahanan ng mga merkado sa Calamba, nagsimula ang unang paaralan ni Jose Rizal. Hindi sa loob ng silid-aralan, kundi sa piling ng kanyang ina. Pepe, ulitin mo. A. Ba. Ka. Da. Si Doña Tudora ang unang gurong humubog sa isip ng bata. Tinuruan siyang bumasa, sumulat, magdasal, at higit sa lahat, maging mabuting tao. Sa edad na 3, marunong nang bumasa at sumulat si Pepe. Ngunit, hindi lang ina ang naging gabay niya. Ang kanyang mga tiyuhin ay nagsilbing bintana sa iba't ibang mundo. Sa gitna ng takot at kaguluhan matapos ang pagbitay sa Gumburza, dumating sa Ateneo Municipal de Manila ang isang 11 taong gulang na probinsyanong mula sa Calamba. Ngunit, hindi naging madali ang kanyang pagpasok. Magandang hapon po, Padre. Narito po kami upang ipatala ang aking kapatid na nakapasa naman sa inyong pagsusulit. Huli na ang aplikasyon mo, Igo. Mukhang ang hina-hina mo pa.
Nabigo na ipatala ni Pasiano ang kanyang kapatid na si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila. Ngunit, makalipas ang ilang saglit, nakausap niya ang pamangkin ni Padre Burgos na si Manuel Burgos para ipapasok si Rizal. Magandang araw sa inyo. Nais ko po ipatala ang estudyante ito sa ating paaralan. Maaari mo bang gawin iyon? Bueno. Pangalan ng estudyante? Ito. Jose Protasio Mercado Señor. Maligayang pagtanggap sa Ateneo, iho. Pagbat? Nang matapos ni Rizal ang kanyang Bachelor in Artes sa Ateneo Municipal de Manila, ay pinagsabay niya ang pagkuha ng kursong agrimensura at ang kanyang pagpapatala sa Universidad ng Santo Tomas. Nais ko pong ipagpatuloy ang aking pag-aaral upang mas malinaw ang aking kakayahan. Mainam, Pepe. Puti, sapat lang na pag-aralan mo sa Ateneo. Kung mag-aaral ka pa, baka matulad ka sa 3 paring martir. Mahal ko, matalino ang ating anak at ayokong masaya ang katalinuhan ni Pepe. Oh, Diyos por Santo Kikoy, para mo nang hinatulan ng anak mo kung ipapadala mo pa sa Maynila. Huwag kang mag-alala, Sinta ko. Inay, Pepe, umayo ka at mag-aral ka sa Kolehiyo de Santo Tomas. Ngunit ama, hindi pa ako sigurado sa gusto kong tahakin. Maaari mo namang kunin ang pagpapari o agrikultura ayon sa mga tagapayo mo, di ba? Opo, pero napag-isipan ko rin po ang literatura, abogasya, o kaya medisina. Puti, huwag ka kukuha ng abugasya. Di mo naman yan magagamit. Nakita mo na bang kaganapang politika ngayon? Kung ganun, ay mainam na lamang palang kunin mo ang philosophy letras. May papakita mo din ang galing mo, Pepe. Pero habang tumatagal at habang lumalalim ang kanyang pag-aaral, mas lumalalim din ang dahilan kung bakit gusto niyang maging doktor. Unti-unti nang nabubulag ang kanyang inang si Teodora Alonso dahil sa katarata. At para kay Rizal, ang medisina ay hindi lamang propesyon, kundi isa itong paraan upang matulungan ang kanyang pamilya. Ote, lumuluba na ang paningin ng ating ina. Ayaw niya rin ipatingin ito sa iba dahil nais niya na ikaw ang gumawa nito. Inay, alam ko naman kung nangangamba kayo sa aking pag-aaral, ngunit nais niyo pa rin po akong makapagtapos ng pag-aaral. Hayaan po ninyo, babalik ko po ang inyong paningin. Matapos ang pag-aaral sa Pilipinas, hindi tumigil si Jose Rizal sa paghahanap ng kaalaman. Bit-bit ang hangaring maging mas kapaki-pakinabang sa bayan, tumulak siya patungong Europa upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa medisina at agham. Makalipas ang ilang taon, taong 1887, tuluyang nagpasya si Rizal na bumalik sa Pilipinas matapos ang ilang taong pag-aaral sa Europa. ika-5 ng Agosto 1887, nakarating si Rizal sa Maynila. Mula roon, naglakbay siya patungong Calamba. Dala ang pananabik na muling makita ang kanyang pamilya. Matapos ang ilang araw, sa wakas, nakauwi si Rizal sa kanilang tahanan sa Calamba. Inay, Itay, anak ko? Inay, Isang masayang muling pagkikita. Ngunit, hindi nagtagal, sinubok ng tadhana ang kanilang pamilya sa pagpanaw ng kapatid niyang si Olympia. Sa kabila ng lungkot, ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang tungkulin bilang doktor. Matagumpay niyang naoperahan ang mata ng kanyang ina at kumalat ang balita tungkol sa kanyang husay. Dinayo siya ng mga pasyente mula sa iba't ibang lugar. Dahil sa kontrobersya ng kanyang nobela, ipinatawag si Rizal sa Malacanang ni Gobernador General Emilio Terrero. Good afternoon, Rizal. good afternoon, Your Excellency.
We just want your explanation about your novel, Dr. Rizal. My novel has no intention to incite rebellion, Your Excellency. Ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay hindi naging payapa, kundi simula ng mas mabigat na pagsubok sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Taong 1876, lumaganap ang himagsikan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan ang pilit inuugnay ng pamahalaang Espanyol sa pag-aalsa ng bayan. Si Dr. Jose Rizal. Dr. Rizal, may mga bagong pahayag laban sa inyo. At ano naman ang aking kasalanan ngayon? Sinasabi raw nilang kayo ang utak ng himagsikan. Kung ako nga ang namumuno, bakit hindi nila sunod ang payo kung wag muna maghimagsik? Isa-isang ipinatawag ng pamahalaan ang mga dating kaanib ng Liga Filipina at ang mga pinaghihinalaang kasapi ng katipunan upang tumistigo laban kay Rizal. Si Rizal po ang nagtatag ng La Liga Filipina. May mga liham po na nagmula sa kanya tungkol sa pagtatatag ng mga lohya. Nagpunta ako sa dapitan upang sumangguni kay Rizal tungkol sa balak na himagsikan. Nagkaroon din daw po ng paglilikom ng pondo para matulungan si Rizal. Ngunit, sa kabila ng mga testimonya, walang malinaw na patunay na direktang pinamumunuan ni Rizal ang himagsikan. 14 na dokumento ang kinamit na ebidensya laban kay Rizal. Narito ang mga liham, tula at talumpating nagpapatunay na siya ang inspirasyon ng paghihimagsik. Kasama rito ang mga liham ni na Marcelo H. Del Pilar, Antonio Luna at maging ang mga tulang isinulat ni Rizal tulad ng kundiman at himno at talisay. Ang mga isinulat ng ito ay naghihikayat ng rebelyon. Ang pagmamahal sa bayan ay hindi krimen. Mabilis ang naging proseso ng paglilitis. Halos hindi na pinahintulutang harapin ni Rizal ang mga testigo laban sa kanya. Dr. Jose Rizal, ikaw ay inuusig sa salang rebelyon, sedisyon, at pagtatag ng mga iligal na samahan. Hindi ako kailanman naging bahagi ng himagsikan. Ngunit kayo ang nagmulat ng damdamin ng mga Pilipino. Kung ang pagmulat sa kaisipan ng ating mga kababayan ay kasalanan, yun marahil ang aking pagkakamali. Ika-26 ng Disyembre 1876 nang matapos agad ang paglilitis kay Rizal. Hinahatulan ang akusadong si Jose Rizal ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril. Itatakda ito sa susunod na araw, ika-30 ng Disyembre, taong 1876, sa ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan. Tahimik kong harapin ang anumang kapalaran na naghihintay sa akin. Dumalaw kay Rizal ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga dating gurong Heswita. Katuwahin mo. Hindi po, inay. Ako dapat ang humingi ng buwan. Peste! Huwag kang iiyak ko sa pili. Ika-30 ng Disyembre 1876, dinala si Rizal sa Bagong Bayan. 6 na sundalong Pilipino ang inatasang bumaril kay Rizal. Apunted! Consumatong est. Fuego! Sa kanyang huling sandali, nagawa pa niyang humarap sa langit bago tuluyang bumagsak.
Ang kanyang kamatayan ay lalong nagpaalab sa damdamin ng mga Pilipino upang ipaglaban ang kalayaan. At hanggang ngayon, nananatiling buhay ang alaala ng bayaning minsang nagsakripisyo ng sariling buhay para sa bayan. Hindi ko alam. May sasabihin ako. Makinig! Si Rizal daw ay may importanteng sasabihin. May gusto sana akong sabihin sa inyo. Ang pagsusulat ng isang nobelang magpapahiwatig ng paghihirap ng mga kababayan natin sa kamay ng mga Espanyol. Sa aking pananaw, maganda ang iyong naiisip na ideya. Sa nobelang iyon, ay atin na rin isama ang kalakalan at ekonomiya ng bansa. Kung ganun, isama na rin natin ang posisyon ng mga kababaihan upang mabigyan ng hustisya. May mga usapin rin tungkol sa mga magsasaka at lupa. At ang mga gwardiya sibil na abusado din sa kanilang mga otoridad. Ngunit sa aking paningin, ang mas mahalagang isulat sa nobelang ito ay ang kalakalan ng Ang pag-uusap na ito ay tapos na. Ako na lamang gagawa ng nobela. Makakaasa kayo na magmumulat ito ng kaisipan sa ating mga kababayan. 4 na taon ginawa ni Rizal ang nobela. Palipat-lipat sa maraming lugar upang ito ay matapos. Maraming araw na hindi siya kumakain at naliligo para makatipid. At ang padala ng kapatid ay halos kulang na rin. Sa isang araw, labis na nanghina si Rizal dahil sa kakulangan ng suporta at pera. Biglang sumagi sa isip ni Rizal na sunugin ang manuskripto. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Jose? Matapos mong paghirapan to, susunugin mo lamang ang nobela? Hindi ikaw ang nasa posisyon ko, kaya hindi mo pa naiintindihan. Pwede din mo kasi sa akin. Handa naman ako makinig, Jose. Sa panghihinaan ako ng loob, hindi ko ramdam ang suporta ng kababayan. Hindi pa nila maiintindihan ito ngayon. Ngunit alam ko na balang araw mauunawaan din nila ito. Kailangan ko ng perang pampanimbag. Inuman pala eh. Magkano ang kailangan mo? 300. Wala naman palang problema. Ito yun. Tara na, ipalimbag na natin ito. Nang malimbag, ipinili at ipinuslit ang mga kopya ng nobela sa malalapit na kasamahan at kaibigan ni Rizal. Matapos ang 3 taon, nalungkot si Rizal sapagkat hindi niya alam kung paano mapapalimbag ang kanyang pangalawang nobelang El Filibusterismo. Napakahirap. Wala akong pera. Walang sumusuporta. Nawalan pa ng 2 kaibigan. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Nakakasama ng loob. Hindi ko ramdam ang dama ng suporta. Nandito ako, handa akong tumulong kahit maliit na bagay. Nais ko lamang mapalibag ang pangalawang nobela. Ihahandog ko ito sa 3 paring martir. Kumilos na tayo upang maipalimbag na natin ang nobela mo. Agad nilang inayos ang lahat at nagtungo sa palimbagang G. Mayer Van Loo kasama si Jose Alejandrino upang malimbag ang nobela. Matapos malimbag, ipinadala ni Rizal ang kopya sa malalapit na kaibigan at tuluyan ng kinalikuran ang samahang La Solidaridad. At sa pagtatapos ng kwento ni Jose Rizal, naway manatili sa ating puso ang kanyang pagmamahal sa bayan, katapangan, at paninindigan para sa katotohanan. Ipinakita niya na ang isang taong may pangarap para sa bayan ay kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Hanggang ngayon, patuloy na nabubuhay ang kanyang diwa sa bawat Pilipino nagmamahal at handang maglingkod sa inang bayan.